Good day everyone, my name is Ana Maria Donato and I am the second reporter of Group 11. At ang topic ko po ngayon ay ang advantage at disadvantage of problem solving in teaching PN Health. So, advantage of problem solving. Number 1, pupils become independent thinkers. So dito, nadidevelop na yung critical thinking ng mga bata na magdesisyon at kumilos nang hindi nangangailangan ng tulong mula sa iba. Number 2, they learn to identify and structure problems. So dito naman sa number 2, nalalaman na ng mga student yung problema na nagbibigay ng suliranin para ma-resolve nila yung problem solving. Number 3, they learn to gather valid and reliable sources important to the problem. So dito naman sa number 3, nalalaman na ng mga student kung ano ba yung mga dapat nilang maintindihan sa pamamagitan ng pagresolba ng problem solving. Number 4, they learn to formulate hypothesis. So dito naman natututo na yung mga bata na gumawa or bumuo ng problem solving na nagpapalakas sa kanilang kasanayan sa pagsasaliksik at pag-aaral. Number 5, they learn to test the hypothesis and gather data to prove or disprove the identified hypothesis. So, dito naman sa number 5, natututo na yung mga student to make evidence-based decision and nagagather na sila ng data upang patunayan kung tama ba yung gagawin nilang problem solving or kung mali yung nagawa nilang problem solving. Number 6, they learn to solve real-life problems. So, dito naman sa number 6, na-apply na ng student yung problem solving sa buhay nila, kung paano nila malulutas yung problema. At nagbibigay din ito ng kasanayan sa kanila para maaari nilang gamitin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay nila. Number 7, they gain to learn familiarity with various objects or situation around them, their application and their relationship instead of having simple knowledge. So, dito naman sa number 7, natututo na yung mga student kung paano lutasin ang tunay na problema sa kanilang buhay na maaari nilang gamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay nila. Number 8, they institute a healthy and favorable relationship with teacher and classmate. Ito naman sa number 8, nakakabuo na sila ng magandang ugnayan sa kanilang mga teacher at classmate na nakakatulong sa kanila para mas ma-overcome nila yung challenge in problem solving at para mas ma-achieve nila yung common goals nila as a teacher and a student. Then number 9, they develop scientific manners of solving problems. So dito naman sa number 9, nade-develop na ng student yung tamang pamamaraan on how to solve the problem solving. Number 9, they develop scientific manners of solving problem. So dito naman sa number 9, nade-develop na yung student kung ano ba yung mga tamang pamamaraan ng pag-solve ng problem. Then number 10, they develop creative, critical, cooperative, and problem-solving skills. So dito naman sa number 10, nagkakaroon na sila ng kasanayan upang maging creative, malikhain, at mapanuri sa paglutas sa mga problema na maaari nilang gamitin sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Disadvantage of problem solving. Number 1, it is time consuming. So dito, diba, pag gagawa ka talaga ng problem solving, kailangan mo ng mga abang oras para maisaayos yung mga suliranin na maaring maging hadlang sa pamamaraan ng pagturo ng PN Health sa mga bata. Number 2, the ability of a teacher to conduct and handle problem-solving activities in the classroom. So, dito naman sa number 2, diba, hindi lahat naman ng guro ay may kakayahang magturo ng problem-solving activities sa mga bata na maaaring maging makaapekto sa epektibong pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Number 3, it requires many people involvement and more time for preparation, discussion, and comparison of pupils' answer. So, dito naman sa number 3, diba, sa teacher, dapat
maging maayos ang suliranin at dapat bigyan ng mabuting oras sa paghahanda para mas maintindihan ng mga bata kung ano ba yung mga dapat nilang gawin. Number 4. It requires the integration of multiple discipline so that pupils can have different views of the problem. So, dito naman sa number 4, kailangan magkaroon ng disiplina ang mga bata para mas maintindihan nila kung ano ba yung mga dapat nilang gawin para malutas yung suliranin. Number 5. Assessment is always a challenge for the teacher. So, dito naman sa number 5, ang pag-assist sa mga bata ay isa sa mga pinakamahirap na gawain ng teacher. Kasi kung hindi nila naintindihan yung ginawa mong problem solving, ay mahihirapan na sila kung paano nila gawin ito. Number 6, the teacher need to create relevant problem that sustain the interest of the pupil. So, dito naman sa number 6, dapat pag gumawa ng problem solving yung teacher, dapat yung naiintindihan ng mga bata para hindi mawala yung interest nila at para masagutan nila ng tama yung problem solving na ginawa mo para sa kanila. 7. Independent learning may result in misconception among pupils. So, dito naman, dapat may proper guidance pa din yung mga student from the teacher. Para pag hindi nila maintindihan yung ginawa mong problem solving about PE and health, ay maaari silang makapagtanong sa iyo.